Hello po Pilipinas, ako po Seng Yui at ito po ang What's News. Mga dating miyembro ng SBS ay siniwalat na bawal umano silang magpagamot sa labas. Ibinunyag ng mga dating miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na pinagbawalan umano sila na magpagamot sa labas. Ang ilan naman sa mga miyembro nito ay nagbitiw sa kanilang mga tungkulin dahil sa paniniwalang hindi umano makakaakyat ng langit ang mga natatrabaho sa gobyerno. Nabawasan din ang 5,000 pesos na ayuda na ipinamamahagi ng gobyerno para sa mga nasalanta ng Bagyong Odette. Nakatakdang imbestigahan ng Senado ang mga alegasyon ng pang-aabuso ng SBSI ngayong Huwebes at ipinatawag ang leader ng grupo na si J. Renz Hilario na mas kilala sa tawag na Senyor Aguila. Tinanggihan din ng mga senador ang request ni Senyor Aguila na sa Socorro na gawin ang pagdinig. Naghain na rin ng reklamo ang NBI laban sa grupo na Senyor Aguila at minamonitor ang mga ito upang hindi tumakas. At para pag-usapan ang tungkol sa balitang yan, kasama po natin si Yeri, Gama at Popoy. Katrabaho sa government. Sa TV. medyo sabihin natin sensitive yung issue kasi una bago pa lang siya. Hindi pa to itong September lang to pumutok eh. Pero batay doon sa background, I mean 1950s pa yung yung group. May mga video pa nga na sobrang tagal. Ang dami nila sa grupo Oo, pero kasi hindi siya dating hindi siya religious group. Kumbaga civic organization group siya. Yung tipo parang NGO dati, parang samahan. Ngayon, kumbaga ina-exercise pa rin supposed to be yung bayanihan. Yun yung naalala ko nung pumunta kami na nag-drone ako sa Batanes. Buhay pa rin yung doon yung bayan na yan kung saan papagawa ka ng bahay tapos bububungan yung bahay mo. Magtutulong-tulong yung mga magkakapit-bahay, walang bayad. May pakain lang, ganun. So, meron pa rin gumagawa and maaring noong umpisa yun yung pinaka sabihin na nating core nung grupo but eventually is nagkaroon ng human abuse. Oo. Sabi doon sa CNN News, batay doon sa mga interviews ng mga dating miyembro, nag-umpisang maderail yung samahan. Nag-umpisa yung 2017. Dahil na-include yata sa drug list, yung isa sa mga key figures Ng grupo. And then eventually pinakilala itong bagong pinuno nila na napakabata, 23 lang ngayon. Actually, parang inaano pa nila, ginugurum pa nila na as a Messiah. Then meron mga nagsasabi na ito nga ang parang reincarnation daw ng Santo Niño. Pero ayoko siyang tingnan sa ganung area kasi una, religion yan eh. And if you know me, I don't particularly believe sa mga religious groups. Eh baka nga iniisip ko kaya sila naging parang religious is baka para kasi tax free pag religious group ka eh. Pag-part ka ng Pero yung pangalan ng grupo nila parang services eh. So parang kumpanya na may. Pero yun nga, nagbago nga yung function nila starting nung 2017. Para siguro nga makaalis dun sa sinasabi nating narco list ni Duterte dati. Yan. Tapos yun nga, nagpakilala ng batang leader. Yan. Pero ang isang nakakaano dito is hindi lang naman ito yung yung existing na cult like. Meron pa nga silang sariling TV station na ngayon wala na sa YouTube, 'di ba? And yun, meron ng ongoing FBI case sa US. So, bakit? Yun nga, ang tingin ko dito, bakit ba pinapalaki masyado yung issue at tumututok sila doon sa kulto na tagline? Hindi ko sinasabi na hindi dapat nating sawayin o pasukin or makialam dito sa grupo na to kasi may mga buhay na involved na naapektuhan. Mga nasira. Oo. But at the same time, bakit ba dito tayo masyadong tumututok na parang isa siyang napaka-iskandalosong usapin?
Pero sa totoo lang, matagal na natin naririnig yan. No offense kay Kibuloy. 'Di ba? Ang daming news report na na parang bago. Uy, may kulto sa ganun. Pero ang ano kasi, dahil nga, parang ano siya eh. Mahirap din kasi pag natagaroon ka, mahirap pag hindi ka part ng group. Oh, kasi nasa isolated na sila. But, yun nga, ang point ko lang doon is, nagugat yan sa fanaticism. Sabihin, dahil sobrang, you want to belong to something na isang grupo, kahit na napaka nonsensical, basta't kabilang ka. Kasi social animals tayo, tayong mga tao, di ba? So, I think yun yung ginagamit. And, hindi lang siya sa kulto nakikita, pati sa pagiging fan ng isang, particular na politiko. Di ba? Na may cult-like following. Na kahit ano gawin nila, hindi nila makikita yung mali. Yes, kahit saan naman kahit anong aspeto, kahit sa showbiz, merong ganyan. Oo, sa mga network war, meron pa rin. Pero nakuyos ako sa di ba sabi, bawal daw pagamot sa labas. At sa kanila papagamot, may bayad kaya ito. Kaya parang pinagbawalan nila tong mga miyembro na sa labas magpagamot. Malamang sa malamang din kasi, kapag sa labas pagamot, yun nga, kakalat yung kanilang mga hindi tamang practices, and eventually, nangyayari yan, nasasawata. And for sure, dito sa Pilipinas, marami pang mga ganyan na Pero, lagi yung tingnan din na may may bahid ng political, may political angle dito. Doon sa Frontline Pilipinas, pinakita yung parang nabanggit nga yung part na yun. Although, bago pa lang kasi to at nagsisimula pa lang din yung investigation dito. Mga mga issues pa na biglang lalabas. Marami pang nakatago Pero at the same time, at tingin ko pinapalaki tong issue masyado para paktakpan yung contingency fund issue, ma-divert ang attention ng mga tao. Dahil scandalous masyado eh. Doon tumututok sa sa cult-like So ang nag-lead nito si di ba? Si Risa? No investigation. Oo. Yes, kasi nga isa sa mga issue is isa sa mga advocates niya yung protection of women and children. Meron kasing issue na sapilitang forced marriages, mga ganyan. Pa lang yata, may 13 anyos din yata. Nabawal sa batas natin. Kaya nga. Pero at the same time, yun nga, huwag tayong papadala na ito lang ang tututukan nating balita. Kasi yung tono niya, yung kulay niya, yun nga, kulto. Masyadong sensationalized. Na para sa akin, mas may malaking problema na dapat natin tinututukan. Una, yung sa Office of the Vice President na gastos niya. Pati itong gastos ni BBM yung nakaraan na sobrang dami niyang biyahe, mas marami pa sa nakaraang administration, pero walang resulta. Nalilis na. Tapos kanina nga si Erwin Tulfo, walang masabi doon sa nung inungusisa siya eh. Yung tipong tinatanong siya ng mga figures, may papel na nasa sa harap niya, hindi niya alam yung buong mga figura, naghahanap. Tapos gusto niya patakbo yung president. So si Rafi yun. Si Rafi pala, sorry. So yan ang problema sa mga taong puro bravado, puro salita, wala naman sa gawa. Akala mo ang galing-galing tapos pagdating doon, wala. Tapos yung mga fans, sabi, hindi ko yung tumakbo. Leche, ang gusto ko maging graphic artist. Wala akong balak na magpaka sa Senado. Ang mas gusto ko yung gumawa ng mga artworks, mga VFX, mga graphics. Kaya yun yung pinupursue ko eh. Kayo itong sila nagpupursue ng political career nila. So, gawin nila ng maayos. Oo. Walang pumilit sa kanila. Walang nagsang, uy, tumakbo ka. Ginusto nila yan, tas di magtatrabaho, di magfa-function. Ano kayo? Hello? Saka na yung puro... Tsaka wag puro yabang. Akala mo naman ang galing-galing, tas yung pag nagulpi ni Claudine, iiyak. Ay, Simon Tulfo pala yan. So, yun nga. At sa mga
mga susunod na mga araw, may mga updates pa tong tukol dito sa SBS. Bago pa lang. Yung Lalabas mga pa dapat, ang issue kailangan yan. subaybayan. So, abangan po natin yan. At yan po ang ating isa sa mga balita dito sa What's News. So, sa mga gusto pong maging updated, manood lang po kayo dito sa aming What's News ng FPS Media NCA na follow na rin po ng aming social media account sa Facebook at sa YouTube. And mag-comment kayo kung meron kayong mga sarili-sarili nyong opinion, and sa mga susunod nating mga episodes, babasahin natin yan. So, maraming salamat po. Hanggang sa muli.